So, kamusta naman yung negosyo ko, no? After sa ilang mga linggo na iniwan ko to sa mga staff. Makakasurvive ba talaga yung negosyo? Kasi ako, iniisip ko, okay na yung mga staff eh. Pero, sabi ko, naku, alam mo, pag pumunta ka sa Pilipinas, maraming magtitingin sa'yo. Huwag ka lang ma-offend. Baka sabihin mo, ay, baka ayaw mo, tinitingnan. Let me pinch. It's not it. Yo. Look, guys. Guys. Kiss muna, be. Kiss muna. Kiss, kiss. Kiss mama. Kiss mama muna. Kiss, kiss. Here, here. Kiss you. Hug pa, hug. Big hug pa. Big hug. Hug. Ta, let's go. Let's go buy diaper. Let's go, let's go. Let's go buy diaper. Dahil si Mayumi amoy tae, kailangan ng diaper. Toink, toink. Aso, go. Aso. Mayumi, say shit. Da. Say shit. Oo, enough na. Asus. Dako-dako gid sa imo karon ha. Morning po. Mayong buntag, guys. Mayad na buntag sa inyo nga tanan, guys. Good morning, good morning. Uy, ang sarap. Ang sarap naman ng weather ngayon dito sa Jensan. Malamig. Time check alas 6 po ng umaga. Ang lamig ng ang lamig ng hangin. Kaya pumasok ako para kumuha ng jacket. Kasi naubusan ng diaper si Mayumi. Baka mamaya hindi ako makabalik ng agad-agad. Dami kong gagawin ngayon, guys. Napag-iwanan ko yung aking negosyo. Kamusta naman yung negosyo ko, no? After sa ilang mga linggo na iniwan ko to sa mga staff. I-update ko kayo mamaya. Ngayon, kwentuhan ko kayo kung anong nangyari sa negosyo ko. Anong mga problema nung wala ako. Sa laundry shop na maliit. Sa boutique na maliit. Ano pa ba? Sa benta-benta ko ng 18 karat Saudi gold na maliit. Ayan, kwentuhan ko kayo mamaya. Na makakasurvive ba talaga yung negosyo? Kasi ako, iniisip ko, okay na yung mga staff eh. Pero, eto mamaya, mag-usap tayo. Makakasurvive ba talaga ang mga negosyo pag wala yung may-ari? Question number 1. Okay? Kung wala yung may-ari, ano yung pwedeng gawin para ma-manage yung negosyo ng maayos? At kung hindi naman siya ma-manage ng maayos, ano yung, bakit? Anong problema? At paano ko hinahandle na kung wala ako dito sa Jensan? But before that, kami ni Mayumi ay pupunta muna sa tindahan. Bibili kami ng diaper. Madami na kaming kapitbahay, guys. Medyo sasaya na yung Pasko natin. Ito. Dito ang tindahan, anak ko. Wow, ang ganda. Apakalinis. Apakalinis ng aming subdivision. Hello, Kuya Jade. Good morning. Dito tayo, anak. Oh, dali, dali. Dito sa tindahan. Dali. Oh, saan ka? Dito lang. Mayumi? Lo. Witch. Witch, come. Ali. Ali, may witch dyan. Dali. Away pa. Bye. O, ali na. Hawakan mo maayos. Oh.
Tara. Sige, isa lang, oh. Isa lang. Oh, tama na yan. Ay. Tara na. Good morning. A few. Ano sabi mo? Thank you. Ayun na, meron pa isa dyan, oh. There's another one inside, oh. Meron pang isa dyan, sa loob. Ayun, oh. Kita mo, may color green, oh. Para yan bukas sa breakfast mo. Ha? When you come, I take. Siya lang mag-take, nak. Siya lang mag-take. No, da. Oo. Huwag mag-away, nak. Huwag ganyan. Usap lang. Sabihin mo lang si Mayumi. Dali na. Magbihis na Mayumi diaper. Can we cook it now? Bukas na yan. Mommy, but it's breakfast time. Breakfast time ngayon, pero tapos na. Nagluto na tayo ng itlog. Sige na, go ka na. I don't want itlog. I don't want shrimp in the noodles. You don't want shrimp in your noodles. Saan pa lang shrimp dyan? Okay. How about vegetable? Gulay. Lemon, I don't want lemon in it. Picture lang man yan, nak. Uy, masyado ka man emotional dyan. Pasok na kayo. Mag-wash si Mayumi. Mabaho si Mayumi, oh. Ay, hayaan mo lang. You can shower with the noodles. I will get it. Not my little. I think Mayumi. Watch this pro. Watch this pro. My Little Pony the movie. Hey, I don't want My Little Pony the movie. No, Calbi, in the morning, she does a Daniel Tiger. She knows that. No, watch this pro, Calbi. Okay, if you don't want to watch this pro, then I wanna watch this pro. I don't know. Oh, I don't know. What do you want now? Calbi, give me. Okay. The K-pop Demon Hunter. Dili lagi na. Kaya it's not a good thing in the morning. You don't learn anything, di No ba? internet. No connection. Press. Wala na. We have YouTube Kids profile. We add it, Mom. I will add it later. But we did just go to home. They have. It's only for kids? Yeah. That's good. You go there. Then also go home and I will help you. I told you go to kids. Hey, we just met some gorillas in the jungle and they're challenging us to copy their drum beats. Think we can do it? Let's go! Big hug. Ano yan?
the one that is a shark. It was fun, right? They were playing. Danny, go. Mommy, that is with Who was watching Dandy? Calby. Danny, what did I say about about Chico, look. So anyway, sabi ko kay Maring Sara, ayun nga, pag pumunta siya dito at pinagtitinginan siya, ay wag lang siyang ma-offend. Talagang hindi lang talaga sanay dito sa Jensen, guys, na magkaroon kami ng mga foreigner. Kung nasaan kayo dito sa Pilipinas, siguro marami kayong foreigners dyan. Pero dito sa Jensen, wala masyado. Lalong-lalo na yung African Black Beauty, na katulad ng kay Maring Sara Pedun. So sigurado ako talagang pagtitinginan siya sa mall at sa palengke at kung saan ko man siya dadalhin, sa loob ng jeep. Kasi papasakayin natin siya ng jeep at tricycle kapag pumunta siya dito sa Pilipinas, at saka tricycad ng bayan. Ayan. Then sa Uganda kasi, kahit gaano kalaking YouTuber ka, wala sa kanila, or wala kahit artista ka, wala sa kanila yung mapapicture ganyan. Not unless talagang very very sikat. So si Maring Sara, yung mga kilala ko mga vlogger dun sa Uganda, hindi sila, parang wala lang sa kanila. So sabi ko, baka culture shock siya pagdating niya dito, tapos tinatawag siya left and right para magpa-picture. Hi! Ayun. So, yun ang sabi ko kay Maring Sara. And, anyway, the purpose of this chikahan is, alam ko marami sa inyo ang nagtanong at na-curious kung kamusta yung negosyo ko nung iniwan ko ito ng matagal-tagal. Ito yung pinakamatagal na pag-iwan ko sa business natin na maliit na laundry shop at saka ang boutique. So, ang boutique natin ay pinamamahalaanan ni Miss Josel. Si Miss Josel pa din talaga yung trusted ko sa boutique. Samantalang sa laundry shop naman, si Ate Hana ang nandun. So, sa boutique, unang-una, yung pinaka-challenge ko na napansin talaga, hinahanap talaga ako ng mga buyers. Hindi man ako kagandahan, hindi man ako kaseksihan, hindi man ako katangkaran, malaki man yung tiyan ko, pero pag ako ang nagsuot ng damit, bumibili sila, guys. So ako talaga yung gusto nila na magbenta. Very supportive itong aking mga customer. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ating pero nag-e-enjoy naman din ako sa pagbebenta. Kaso nga lang, hindi all the time nandyan ako. Pero yun ang napansin ko, iba talaga ang hatak sa negosyo kapag ako mismo yung nagbebenta sa harapan ninyo. So kung isa kayo sa mga bumibili sa tindahan ko, guys, maraming salamat. You are actually supporting me and my children by buying from us. And also, Christmas is fast approaching. Maring Sara and I are talking about a certain project, outreach project sa probinsya nila, sa Amuria, Soroti, Uganda, kung saan kami nakitira at saan kami inimbitahan ni Maring Sara, dun sa lugar ni Maring Sara, kasi marami akong napansin na medyo merong kulang na part. So we are trying to reach out on that side. Hindi man natin maibigay lahat at one go, at least slowly lang. At kada Pasko, kung Pasko, may matatanggap ang mga bata doon, kasi alam niyo yung feeling na may natatanggap ka kapag Pasko, hindi nila nararamdaman yun. So sana mabago natin ngayong Pasko. Excited kami ni Maring Sara. But anyway, ba't ako nabalik kay Maring Sara? Yun na nga ang sinasabi ko, guys, ang about dun sa negosyo natin na Mayumi Thailand Closet. So anyway, another napansin ko is madalang talaga yung negosyo. Hindi ko alam kung sa panahon ba, kung bakit madalang yung negosyo, or talagang mali lang, or may kulang lang talaga sa business strategy or sa selling, sa marketing. So sabi ko kay Miss Josel, ay wag mag-alala, as long as lagi niya naman ginagawan talaga ng paraan para ma-boost yung aming sales. Pero mahina talaga siya that time na wala ako dito. So lahat ng payment sa bills ng business ay labas sa bulsa kasi wala kami masyadong sales. But hindi naman pangit o hindi naman mahirap sa part namin, guys, kasi yung mga product naman na binibenta namin sa Mayumi Thailand Closet, hindi naman siya napapanis. Okay? And besides, another thing is, if you would like to get, we will have a very big sale. Lahat ng items namin is from 500 to 800 pesos. Half price kami sa lahat ng item. So yung item natin na tag 1,200, 600 pesos na lang. Yung item namin na 1,800 is 900 pesos na lang. Yung item natin na
990, nasa 500 pesos na lang. Half price po tayo this coming week. Kaya abangan ninyo yan. Kung hindi pa kayo nakafollow sa selling page namin, ito po ang ginagamit namin talaga, Mayumi Thailand Closet. Diyan nyo po mapapanood lahat ng mga selling namin ni Miss Jocel. Hindi lamang sa mga damit, kundi sa mga 18 karat Saudi gold na binibenta din namin as a sideline. Alam nyo yung sideline na yan guys, natutuwa ako kasi maliban sa sinasahuran ko si Miss Jocel, meron siyang komisyon pagdating sa gold. Every time na nakakabenta si Miss Jocel ng alahas, automatic meron siyang komisyon. So it's also a big help for Miss Jocel every time na bumibili po kayo. So iba pa yan siya, on top of her sweldo, meron siyang komisyon per item na nabibenta niya dahil yun na din yung kanyang tawag man ito, yun na rin yung kanyang price for having that sales stock, for having that energy, for having that na magpakapagbenta at maganahan naman si Miss Jocel. Kasi maraming nagsasabi no na ma'am, sineswelduhan mo naman si Miss Jocel, hindi mo na kailangan gawin yan. Actually, kailangan kong gawin yan. Hindi ibig sabihin na sineswelduhan ko si Miss Jocel ay ayoko siyang magkaroon ng another income. Selling gold is a very good income on the side. And I understand na si Miss Jocel, kahit na single siya, breadwinner si Miss Jocel sa pamilya niya. At kapag sinabi ko sa inyo yung kwento ni Miss Jocel, baka mag-iyakan dahil nalulungkot ako kasi alam ko yung feeling. Hindi ko ma-imagine yung feeling pala na basta iba ang problema ni Miss Jocel eh. Hindi ko ma-imagine yung ganong feeling kasi ako okay yung sa akin sa part na yan. But anyway, I always love Miss Jocel. She tries her best na maging maayos sa negosyo at wala siyang at talagang very trustworthy si Miss Jocel. Hindi niya ako ginawa ng kahit na anong masama. Hindi ako nawawalan ng kahit na anong benta, Miss Jocel, kasi hindi naman siya nang lalalaki. Hindi siya nang lalaki, pag nang lalaki. At hindi din nag-scatter si Miss Jocel. Ang problema dyan, pag nag-scatter, tas na-addict, tas naubos yung benta namin sa GCash, kaka-scatter. Miss Jocel, huwag kang pumasok sa scatter. Okay? So anyway, yun nga ang sinasabi ko sa inyo guys, no, na mahirap, may part talaga na mahirap sa negosyo. And during the times na wala ako, talagang mahina yung bentahan. Pero okay lang, goods lang. Kasi ganun naman talaga ang negosyo, hindi naman talaga laging positive, hindi naman talaga laging merong benta. Minsan kasi it's not about hindi kasalanan ng negosyo mo, hindi kasalanan ng benta mo. Minsan talagang kailangan mo lang mag-market ng maayos. Siguro mali yung market mo, siguro mali yung viewers mo, siguro mali yung mga customers mo. Baka kailangan mong tumingin outside of the box. Okay, so sabi ko, lagi ko lang ina-up si Miss Jocel talaga. Nagiging stricto din naman ako here and there, pero as much as possible, as long as nag-uusap kami at nagko-communicate kami ni Miss Jocel, magiging okay din yung negosyo. So once again, shout out kay Miss Jocel, shout out sa iyo at sa iyong apaka-supportive na Jowa Bells, Alan Ladaran, na damay na naman ang Sabelian. Sabi na naman ni Aran, bayan si Ma'am, uy, i-mention na naman ang pangalan ko. Yes, i-mention ko talaga ang pangalan mo dahil sa iyo si Miss Jocel ay inspired. Dapat lagi siyang inspired ha, hindi expired. Kaya mahalin mo ng bonggang-bongga. At malapit na ang birthday ni Miss Jocel, guys. Speaking of Miss Jocel, ang birthday ni Miss Jocel is ngayon na pong August 25. So para sa lahat ng gustong mag-greet kay Miss Jocel at alam nyo na kung anong gagawin ninyo, kung may gusto kayong gawin para sa kanya, you are welcome. She's an amazing person and she deserves whatever it is, greetings, whatever, letters, whatever, guys, messages, she deserves that. May plano tayo para kay Miss Jocel, pero wag nyo lang sabihin, secret lang natin. Hindi na yan siya nagapanood ng vlog ko, kaya pwede na natin siyang i-prank dito, guys. Yes? I have a wound but I can still walk. Okay, you can. So, yes, yun na, guys. August 25 ang birthday ni Miss Jocel and she's turning, I think, 23 na si Miss Jocel if I'm not mistaken. She's turning 23 and still virgin. Virgin. But anyway, yeah, magbe-birthday na si Miss Jocel. Happy ako kasi last year nag-birthday din yan siya. And shout out kay Tita Jackie na nagpadala ng pa-surprise kay Miss Jocel. Ngayong taon titingnan natin anong mangyayari sa kaarawan ni Miss Jocel. Her life deserves to be celebrated kasi she's an amazing person with a very nice heart, very kind heart, honest heart. Never, hindi niya ako talaga nilamangan sa kahit na ano, kahit na wala ako, guys. Hanggang sa last na piso. She's always there for me kahit minsan wala siya sa mood, pagod siya or whatever. Pag alam niya na ako may problema, lagi yang nandyan. Lagi siyang nandyan para sa mga anak ko din. Basta lagi lang siyang nandyan para sa akin. So Miss Jocel, makita-kita na lang tayo sa 13th month page.
Akala mo naman marami akong pera mambigay sa 13th month pay. Okay lang, uy, it's the thought that counts. Baya, Miss Jusel, ha? Huwag mo akong kwentahan ba? So guys, yes, another is I would like to talk to you is about the laundry shop business. That one I will add mamaya naman. Kasi I think we have to go. Time check, 5:30 PM. Ayan. Po. Ayan ang mga anak ko, oh. Mabuhay lang yan sila guys kahit wala ako guys. Kaya magkuha lang sila ng pagkain, oh. Be? Look, I'm balancing on the line. Wow, good job. Oh, si Mayumi, oh. May ano ako, proxy ako, magulang ng anak ko. Ate ko. Sana all may ate, oh. So, I was like, what? I was very shocked. Then when I opened, they were like, oh, princess. And I'm like, hey. They thought you were still around. They came to see you. no way. That's so I bad. said, Joseph. I know it's so bad. They're still here. I'm going to make for them lunch. Let me turn the camera. Where are they? They're under the tree, waiting for princess. These people are not real. They are here waiting for you. They are not real. That is for who? For Timothy. So yeah, I told them this is in the house. She's coming, and they're here waiting. They're not real. They're not for real. Let me pinch. It's not it. No. You thought I was lying. That's Let me turn the AI. camera. This is not AI. These are your two. Coming to see you. It's not morning. Yeah, it's an evening, right? Yeah, I'm supposed to do That's not real, Joseph. That is not real. Hey, that's me. You're big boy. No, you guys are joking. How can you be there when I'm not there anymore? That is a failure. You see, I changed my team. You guys, you have not shown up. I changed my team already. Timothy's also here, by the way. Who? Timothy, we're with him. Okay. But what happened? Why did you guys not show up earlier? I already left Uganda. Like we had no enough money, madam. As I told you, like traveling, all that kind of stuff. Joseph. I reached out to her here Joseph, in the evening. you have not communicated anything. I was there. There was no call. There was no messages from you guys. Madam, we are looking for money. You know that very well. How are you? How are you? I'm doing good, madam. Maybe you there. I'm okay. I'm okay, man. I had a good time in Uganda with Sarah, but we missed this. We missed the moment. She was inviting you over to have some barbecue. How about the kids? How are they doing? They are okay. They are well. Thank you for asking. They are growing. Oh, that's so nice. When did you arrive? Last night. I'm here with your big boy Timothy. I even made the latest episode about you because people were looking for you. Yeah, actually, I saw the notification, and I was like, I'll watch it later when I'm settled. So, let me talk to. Up here right now. I've been watching it. Let me talk to Timothy. Hi. What happened to you guys? Why have you not showed up? What happened? First of all, I got information, I was up country. So, and then when Joseph told me, I didn't even know you're here. I swear I didn't even know.
I saw the post I saw with you and Aunt Sarah in the village. I'm like, when did you come? Eh? I didn't know anything, not even one. Now, then Joseph called me and said, Princess is there. I'm like, I saw a video, but I don't know whether those are old videos. Now, I was not certain. Now, until Joseph told me she's there, yeah, let's go and see her. Then I said, let's plan. Okay, let's plan Friday. Kumbe again here, you're not there. You already reached here. They told us you went back to Philippines. The baby wasn't doing so fine. Yeah. Oh, we missed, guys. We should have partied. We missed the team. So when are you coming back again? I just left Uganda. Now you're asking me when I'm coming back. Are you crazy? Are you making a content right now? Make a content right now, you guys. I wanted to see the content you're going to make. It's okay, we are going to make now. Oh, I miss you. I miss the team. I miss the team. We are all here. Sarah I'm happy to see you, but you guys were late. You guys were so late. Even wanted to sing for you. Oh. I think you guys should sing that song in your episode. They wanted to come back so we shoot the video. For we got the equipment now. We have the cameras, we have everything. So I think all the princess missing. Now it's you missing. Joseph is here. I don't know. I'm overwhelmed. I'm not sure if I'm happy or I'm sad or I'm angry. I know. I was so shocked. Look at them. We should have a. And I thought, because you're posting Philippines and Uganda, I think they got confused. They thought you were still around. Yeah, but it is okay. They've still showed up. Regardless, they showed up. Okay, yeah. Regardless, they have showed up. But we do miss you. The click is not the same without you. You see, they and see. Without Chico's shoes missing here, running around. Now they know that we are so real with our YouTube. Look at us wearing our t-shirts and everything. I know. But yeah, I don't know. I feel like going on live. I don't know what you think about that. Right now I'm not at home. You're not at home? Yeah, but it would have been nice. What time are they leaving? Now because it is just a surprise. They've just come. The grill is still very empty. It only has pumpkin from my garden. Okay. But I'm thinking of grilling for them something. Okay. So that's maybe like 2 hours. Okay, I think 2 hours I will be home. Let's do a join live or something. All right. Okay, I'll be home by that time. I hope so. If not, you guys be busy, make a content. I want to see them. All right. I think Joseph was making. I was also very shocked. I don't even know where to start from. Joseph better answer that video I did today about why he did not show up. So he needs to explain himself. No, he has showed up in his head. In his head, he knew he was going to meet you. For him, he had planned to come and see you. Well, too bad. But poor thing is here and Princess is nowhere to be seen. Too bad. It was a good team, you guys. Huh? Madam, send me iPhone. That you sent that phone. Imagine. Work hard, Joseph. Same thing. Sarah. Same thing. Nothing has changed. Sarah, did you tell them that you're supposed to come here and everyone's waiting for you? And they are very jealous. By the way, they have to really plan themselves. No, Princess, I'm telling you, it is only the body that is here at this moment. The spirit, everything is in the Philippines. Because even today, the people that I see on the streets, the one who recognizes me, are looking for the team of Sarah and Princess. So. Oh, that is so nice. All right, you guys, you try to be there with them, and then I'll see you.